Ulat ng Department of Public Works and Highways Davao Region (DPWH Davao) na noong November 25, 2024, ang Island Davao City Connector (SIDC) project o ang Davao-Samal Bridge ay may kabuuang aktwal na accomplishment na 6.459%. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ni Dean Ortiz, tagapagsalita ng DPWH Davao, na ang civil works component ay nasa 3.515% na, habang ang detailed engineering design, DED, ay nasa 2.944%. Lahat ng natitirang mga plano ng detailed engineering design ay naaprubahan kasunod ng Memorandum ng Bureau of Design, BOD, na may petsang November 4, 2024, anya sa Miyerkules Media Forum sa Ayala Malls Abriza noong November 27, 2024. Dinagdag ni Ortiz na para sa mga gawaing sibil, tulad ng board piling works para sa Davao at Island Garden City of Samal, IGACOS, para sa land viaduct, ang panig ng IGACOS ay nakapaglatag na ng 74 sa 74 na board piles, habang ang bahagi ng Davao ay natapos na 51 sa 110. Sinabi niya na ang pagtatayo ng pile cap para sa Davao City ay nagsimula noong September 12, 2024, at, noong November 25, 2024, ang opisina ay nakamit ang 15.38% na rate ng pagkumpleto para sa pagtatayo ng land viaduct substructure ng proyekto. Ipinaliwanag niya na ang board piling ay bahagi ng land viaduct, na bahagi ng tulay na nasa lupa pa, at hindi pa nagsisimula ang construction sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos ay nilinaw ni Ortiz na ang Craneway, na madalas maling tinutukoy ng publiko bilang ang aktwal na tulay, ay nagsisilbing daanan para sa kagamitan. Aniya, natapos na ang pagtatayo ng pansamantalang bakal na tulay, at ang Steel Craneway ay gagamitin para sa pagtatayo ng Marine Viaduct Navigation Bridge. Tinalakay ni Ortiz ang ilan sa mga hamon na kinakaharap ng tanggapan sa pagtatayo ng SIDC, partikular ang mga issue sa Road Right-of-Way, RROW, sa panig Davao. Sinabi niya na para sa panig ng IGACOS sa Barangay Limao, wala nang anumang problema, dahil 10 sa 10 ari-arian ang na-expropriate na. Sa panig ng Davao, mayroong 52 na apektadong mga ari-arian na nasa ilalim ng negotiated sale, kung saan 36 na ay nabayaran na, at 16 na ay nasa proseso pa. Para sa mga na-expropriate na ari-arian, sa 7 ari-arian, 5 ang nabayaran, at 2 ang nasa proseso pa. Sinabi ni Ortiz na ang target na timeline para sa negosasyon ng mga claim ay ang unang quarter ng 2025. Para sa mga expropriation cases na nasa proseso, ang mga ito ay naihain na sa mga kinauukulang trial court. Itatayo ang tulay na may 275 meter main span at isang vertical navigation clearance na 47 metro sa ibabaw ng southern corridor ng Pakiputan Strait. Ang marine crossing ay humigit kumulang 1.62 kilometro na may seabed hanggang 40 meter ang lalim at ang navigation bridge nito na sinusuportahan ng 2 pylon na 73 meter above sea level. Ang tulay ay magsisilbing catalyst para sa progress and development, at magtutulak ng paglago ng ekonomiya sa Katimugang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang estratehikong solusyon sa mga kasalukuyang hamon sa transportasyon at pagbibigay ng isang kailangang-kailangan na alternatibo sa mga serbisyo ng ferry na may tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng Davao City at Isla ng Samal. Ang 19.3 bilyong pesos Samal Island Davao City Connector, SIDC, project ay inaasahang matatapos sa September 2028, ayon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, 11, Davao. Sa sandaling gumana, ang tulay ay inaasahang magseserbisyo ng hanggang 25,000 sasakyan araw-araw,
na magpapababa sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng Davao City at Samal mula 30 minuto sa pamamagitan ng lancha hanggang 5 minuto lamang. Samantala, ilang unit ng aerial gondolas na gagamitin para sa inaabangang Cagayan de Oro Cable Car System o ang Metro CDO Aerial Mass Transport System, ay nakita sa isang bodega sa Opol, Misamis Oriental. Ang makabagong solusyon sa transportasyon na ito ay idinisenyo upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko at mapabuti ang kadaliang kumilos sa Cagayan de Oro City. Ang iminungkahing cable car system ay inaasahan din na magpapalakas ng lokal na turismo sa pamamagitan ng pag-aalok sa mga bisita ng kakaiba at magandang paraan upang maranasan ang lungsod mula sa itaas. Sa ipinapakita sa mga larawan, ang 5 AC Skyjeep gondola, bawat isa ay may kapasidad na 6 na pasahero. Kasalukuyang nakaimbak ang 7 sa mga gondola na ito sa isang bodega sa Opol, Misamis Oriental. Ayon sa mga source, isang mas malaking gondola na kayang mag-accommodate ng 10 pasahero, ay nasa isang compound sa Taguluhan, Misamis Oriental. Ang mga mapagkukunan sa site ay nagsiwalat na ang mga cable car ay nasa site mula noong nakaraang taon, naghihintay ng pag-deploy para sa paparating na Metro CDO Aerial Mass Transport System. Ang mga sticker na natagpuan sa loob ng mga unit ay nagsiwalat na ang mga ito ay mula sa CWA Constructions SA, isang kumpanyang nakabase sa Switzerland na nakikibahagi sa paggawa ng mga cableway at rail vehicles. Narito ang iminungkahing ruta ng Cagayan de Oro Cable Car System gaya ng ipinapakita sa larawan, magkakaroon ng 5 istasyon na ipatutupad sa 3 yugto. Nauna nang inirekomenda ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro na ang Cable Car System Project ay pondohan ng mga pribadong mamumuhunan. Sa kasong ito, sinabi ni Engineer, si LP Paras ang nagsisilbing pangunahing tagapagtaguyod ng panukala. Sa mga naunang pagtatanghal, binanggit na kapag naaprubahan ang proyekto, maaaring matapos ang konstruksyon sa loob ng 2 taon.